Ilang araw na lang ay Pasko na, kaya mga mamimili abalang-abala na rin sa pagpunta sa mga palengke at pamilihan. Ang Quezon City Veterinary Department, abala rin sa pag-iinspeksyon sa mga palengke. Sa Balintawak Market, tiningnan kung may meat inspection certificate ang mga tindera. Sunod na pinuntahan ng ilang palengke sa Novaliches, ininspeksyon ng Star Market at CI Market. Nakapaskil naman ang mga meat inspection certificate. Ang mga ganitong inspeksyon, pabor daw sa mga tindero at tindera. Okay lang naman, pabor naman. Kasi po, Para alam rin ng mga buyer na mamimili na yung quality ng baboy namin okay. Walang halo. Okay po para pantay-pantay lahat yung mga nahuhuli, yung mga hindi legal na nagtitinda ng baboy. pero sa labas ng palengke sa Novaliches, hindi nakalusot ang nasa 30 kilo ng mishandled frozen meat na nakatiwangwang lang sa mga tray. Hindi naman bawal ang pagbebenta ng frozen meat, pero dapat ay nasa chiller o freezer ang mga ito. Pagka tinanggal mo sa chiller isang karne, nagiging kontaminado na ito. Dapat nakalagay siya sa chiller. Dapat may mine-maintain na temperature. Hindi umubra ang palusot ng tindero. Hindi naman kasi namin alam na gano'n na bawal eh. Ang namin kasi para sa Pasko po. Kaso nga lang yun. Kaulit. Ano pong para sa Pasko, sir? Yung magdi-display sana kami ngayon para hanggang sa Pasko po. Babala ng mga otoridad ang sino mang makakakain ng kontaminadong karne ay maaaring makaranas ng pananakit ng tiyan, labis na pagdurumi at pagkalasot. Kaya paalala nila sa publiko, maging mapanuri sa binibiling karne. Lagi nating hahanapin ang meat inspection certificate. Kasi yan lang ang magpapatunay na ang karne na binibili natin ay galing sa legal na katayan o malinis na katayan at nai-inspeksyon. James Agustin, GMA News.